Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ang kwento ngayon ay parehong nakakagulat at komplikado. Hindi lamang isang taon, kundi halos 2 dekada upang mahanap ang anumang hustisya. Ito ay tungkol sa isang 21 years old na madre na brutal na tinapos noong 1992 ay nalutas sa wakas pagkatapos ng 28 years noong December 2020. Ito ang kwento ni Sister Abhaya. Ang kwento na ito ay nagsimula sa tahimik na bayan ng Kottayam, Kerala. Noong 1992, tulad ng maraming iba pang mga Kristiyanong lugar, ang Kerala Kottayam ay isang mapayapang lugar. Ang mga simbahan at mga kumbento ay nagkalat sa paligid. Ang mga lugar ng pagsamba ay isang mahalagang bahagi ng buhay para sa mga taong naninirahan dito. Isa sa mga kilalang kumbento sa lugar na ito ay ang St. Pius X Convent. Meron itong hostels kung saan maraming kabataang babae ang nagpupunta upang mag-aral at dito tumira. Marami sa kanila ay mga madre rin. Kabilang sa mga babaeng ito ay ang 21 years old na babaeng si Sister Abhaya, isang delikadong dalaga na pumunta sa kumbento upang maglingkod sa Diyos at tumulong sa iba. Si Sister Abhaya ay nag-aaral sa isang pre-degree na kolehiyo at tulad ng sinumang mag-aaral, mayroon siyang mga pagsusulit na paparating at determinado itong magtagumpay. Isang umaga, nagpasya siyang gumising ng maaga upang gumawa ng karagdagang pag-aaral. Itinakda niya ang kanyang alarm clock, natulog at nagising bandang 4:00 ng madaling araw. Pagkatapos batiin ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa kumbento, umupo siya upang simulan ang kanyang pag-aaral. Sa mga oras na yon ay naramdaman niya na kailangan niyang magpahinga ng sandali. Iniwan niya ang kanyang mga libro at pumunta sa kusina at posibleng uminom ng tubig o maghilamos ng malamig na tubig sa kanyang mukha para manatiling gising. Kinaumagahan, nang magising ang iba pang mga madre, may napansin silang kakaiba. Nawawala si Sister Abhaya at hindi ito pangkaraniwan sa kanila. Pagpunta nila sa kusina ay may nakita silang isang bote ng tubig na nakabukas ang takip, natapon ng tubig sa sahig at nakalatag ang isa sa mga tsinelas ni Sister Abhaya. Nawawala si Sister Abhaya at walang nakakaalam. Naging mas seryoso ang paghahanap at hindi nagtagal ay natagpuan nila ang isa pang tsinelas ni Sister Abhaya malapit sa balon ng kumbento. At nang ang isa sa mga madre ay lumapit sa balon at tumingin sa loob, natakot ito nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Sister Abhaya. Agad na dumating ang mga bumbero, tinawagan nila ang mga pulis at kalaunan ay naahunan nila ang katawan ni Sister Abhaya sa balon. Ang mga madre at residente ng hostel ay lubos na nabigla. Dahil sa nakaraang gabi lamang ay kasalo pa nila ito sa hapunan. Nagtatawanan, gumagawa ng mga plano sa hinaharap at naiinis sa kanyang alarm clock sa umaga. At ngayon ang mga kaibigan ding yun ay ang tumulong kumuha sa wala ng buhay na katawan ni Sister Abhaya mula sa balon. Dumating ang lokal na pulis na si Vivi Agustin bilang bahagi ng karaniwang proseso. Matapos mabawi ang katawan, sumulat siya ng isang ulat, tumawag ng isang photographer upang kumuha ng mga larawan ng eksena at sa katawan. At pagkatapos ay ipinadala ang katawan para sa autopsy. Sa autopsy, napansin ng mga doktor ang mga hiwa at pasa. Nakita nila ang isang pinsala sa ulo at inilagay sa report na ang sanhi ng kanyang pagkawala ay ang pagkalunod. Kahit na nagkaroon ng pinsala sa ulo ni Sister Abhaya, iginiit pa rin sa ulat na ito ay isang pagpapatiwakal. Noong panahon na yon, maraming tao ang hindi naniniwala sa paliwanag na ito. Bakit si Sister Abhaya ay magsiset ng alarm para lamang wakasan ang kanyang buhay? Naiwang bukas ang pinto ng refrigerator. Natapon ang takip ng bote sa tubig at naiwan ang tsinelas niya sa sahig. Tila minadali ang lahat. Walang saysay ang mga kwentong ito sa mga tao. Marami ang naniniwala na hindi ito pagpapatiwakal,
kundi ito'y isang pagtapos ng buhay. Pakiramdam din nila ay may nagtatangkang pagtakpan ang katotohanan, lalo na't sa loob ng isang kumbento naganap ang insidente. Ang pagkawala ni Sister Abhaya ay naganap sa isang kumbento kung saan daan-daang mga batang babae ang dumarating upang mag-aral, matuto tungkol sa relihiyon at mamuhay ng maayos. Ang ganitong pangyayari sa isang lugar na tulad nito ay hindi pangkaraniwan. Ang insidenteng ito kasama ang pinaghihinalaang pagtatakip ay lubhang nagpagulo sa komunidad. Isang aktivista na nagngangalang Jumon Pusin Purakal ang bumuo ng isang komite para humingi ng hustisya. Noong 16 ng Abril, ang kaso ay ipinasa sa sangay ng krimen. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsisiyasat, ay inilabas ng sangay ng krimen ang ulat nito. Inalis ang kaso sa mga kamay ng lokal na pulisya at ibinigay sa sangay ng krimen na gumugol ng ilang buwan sa pagsisiyasat. Sa huli ay napagpasyahan nila na ang pagkawala ni Sister Abhaya ay isang pagpapatiwakal at sa oras na yon ay nailibing na ang katawan ni Sister Abhaya at ang kanyang mga damit ay sinunog na nag-iiwan na lang ng napakaunting ebidensyang medikal. Gayunpaman ang kaso ay naging isang malaking paksa ng talakayan sa Kerala. Ang media ay puno ng mga kwento at ang mga tao sa buong estado ay naglabas ng kanilang sariling mga teorya tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. At higit sa lahat, ang mga madre ay hindi nasisiyahan sa kung ano ang nangyayari. May pressure mula sa media, mula sa mga aktivista at maging mula mismo sa lipunan. Natural lang na ipasa ang kaso sa mas mataas na otoridad, kaya kinuha ito ng Central Bureau of Investigation o CBI at nagsimula ang panibagong investigasyon. Ang CBI ay nagsimula sa isang bagong diskarte, naghanap ng mga sariwang clues at nakikipag-usap muli sa mga dating mga saksi. Ang lahat ay tila maayos na gumagalaw, ngunit pagkatapos ay isang bagay na kakaiba at nakakagulat ang nangyari. Isang opisyal ng CBI na si Varghese P. Thomas ang nagsagawa ng press conference noong 1994 at nagsiwalat ng isang bagay na nakakagulat. Aniya na pressure siya kaya naideklara niya ang kaso bilang pagpapatiwakal. Dahil dito ay pinili niyang umalis sa kanyang trabaho. Halos 9 na taon bago siya dapat magretiro. Naging malaking balita na naman ng kaso. Hindi maintindihan ng mga tao kung bakit nagkakagulo, saan nanggagaling ang presyo na ito at bakit hirap lutasin ng kaso. Ang pangkat ng CBI ay nagpatuloy sa pag-iimbestiga sa loob ng mahabang panahon kahit na wala na silang gaanong medikal na patunay. Kalaunan ay gumawa sila ng ilang mga dummy test. Gumawa sila ng isang manika. Nakapareho ng laki at bigat ni Sister Abhaya at itinapon ito sa balon sa iba't ibang paraan. Maingat nilang sinuri kung saan nasugatan ang manika at inihambing ang mga pinsalang yon sa mga pinsalang natagpuan sa katawan ni Sister Abhaya. Gayunpaman, kahit na matapos ang mga pagsusulit na ito, walang malinaw na sagot ang lumabas. Kaya noong 1996, 3 taon pagkatapos magsimula ang pagsisiyasat, ay nagsumite ng isang ulat ang mga investigador. Nakasaad dito na naniniwala sila na dapat itong ituring bilang isang kaso ng pagtapos ng buhay. Sinubukan nila ang lahat ng posible upang malaman kung sino ang maaaring maging responsable para sa trahedya ng kaganapang ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, hindi nila makuha ang anumang solidong resulta 4 na taon pagkatapos ng insidente. Sa kabila ng pagsisikap ng lokal na pulisya, sangay ng krimen at ngayon ay ng CBI, hindi pa rin nila alam kung ano ang talagang nangyari kay Sister Abhaya. Ang naunang ulat ay hindi tinanggap at isang bagong pangkat ng CBI ang itinalaga. Ang bagong pangkat na ito ay nagsagawa ng panibagong pagsisiyasat at noong 1999, makalipas ang 3 taon ay natapos sila. Ang pagkawala ni Sister Abhaya ay tila isang pagtapos ng buhay. Ang pangunahing dahilan ng konklusyong ito ay ang mga natuklasang medikal. Sa pagkakataong ito, hindi lang isang doktor, kundi isang grupo ng 3 doktor ang tumingin sa katawan. Natagpuan nila ang ilang mga pinsala
na hindi nabanggit sa unang ulat ng postmortem. Ang mga pinsalang ito ay nakaligtaan nila noong una. Balikan po natin ang araw ng pangyayari. Maraming madre ang nasa kumbento at napansin nilang mas maraming sugat sa katawan si Sister Abhaya. Si Vivi Agustin, ang pulis na nabanggit kanina, ay nagpatawag ng photographer sa eksena. Masusing sinuri ng photographer ang katawan ni Sister Abhaya at kumuha ng mga larawan na nagpapakita ng mga karagdagang marka ng mga pinsala na hindi binanggit sa naunang ulat o postmortem. Nang mailabas ang kanyang katawan, maraming madre ang nasa malapit at nakita rin nila ang mga pinsalang ito. Napansin nila ang ilang mga marka na hindi kasama sa orihinal na ulat ng postmortem. Pagkatapos ng 7 taon na investigasyon, naging malinaw na hindi nagpatiwakal si Sister Abhaya. Ang mas malinaw ay may tumapos sa kanya. Pero sino ang may gawa nito? Inamin ng CBI na alam nila na ito ay isang pagtapos ng buhay, ngunit hindi nila alam kung sino ang gumawa. Muli na namang ibinasura ng korte ang ulat na ito at bumuo na naman ng isa pang grupo. At noong 2005 ay muling ginawa ang panibagong investigasyon at nakasaad sa kanilang ulat na hindi nila matukoy ang mga tumapos. At muli ay hindi tinanggap ng korte ang ulat na ito. Ang mga aktivista at ang komunidad ngayon ay galit na. Maraming mga pag-uusap at mga teorya ng pagsasabuatan ang nagsimulang lumitaw. Ang ilang mga ulat sa media ay nagmumungkahi na ang unang pagsisiyasat ay hindi maganda ang paghawak. Sinabi nilang ang katawan ni Sister Abhaya ay mabilis na iniliping. Ang kanyang mga damit ay sinunog at maging ang kanyang tala-arawan ay sinira. Nadama nila na ang postmortem ay hindi kumpleto at pinaghihinalaang sinusubukan ng mga makapangyarihang tao na takpan ito. Mabilis na kumalat ang iba't ibang teorya sa buong Kerala. Bakit nawala ang ebidensya? Pagkatapos ay nagsimulang mag-imbestiga muli at isang bagong team na naman ang binuo. At noong 2007, isang nakakagulat na revelasyon ang lumitaw. Ngayon ang kaso ay nasa ilalim ng investigasyon sa loob ng 15 taon. Mayroong maraming mga saksi, ngunit ang ilan ay umatras na sa kaso at ang iba ay binawian na ng buhay. Maraming mga sospek ang tinanong, ngunit walang nakitang matibay na ebidensya laban sa sinuman. Pagkatapos ay may biglang lumitaw na isang saksi na humakbang pasulong at nag-alok ng isang mahalagang impormasyon sa kaso. Ngunit sino ang saksing ito? Ang saksi ay walang iba kundi isang magnanakaw. Isang ordinaryong hindi kilalang magnanakaw mula 1992. Talaga bang mapagkakatiwalaan ang kanyang testimonya? Nakakagulat na hindi lamang sineryoso ang kanyang pahayag, ngunit binago din ito ang buong direksyon ng kaso. Ang lalaking ito ay si Adaka Raju na umamin na siya ay nakagawa ng mga pagnanakaw noong 1992. Dati siyang nagnanakaw sa iba't ibang lugar, nagbebenta ng mga ninakaw na bagay at ginagamit ang pera upang buhayin ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Noong ika-27 ng Marso, pumunta si Adaka Raju sa kumbento ng St. Pius na may planong magnakaw. Ang kanyang layunin ay umakyat sa bubong ng kumbento kung saan may mga tansong pamalo at alambre na naglalayong magprotekta laban sa mga kidlat, kunin at ibenta ang mga ito. Dumating siya sa ilalim ng gabi upang isagawa ang kanyang pagnanakaw. Ngunit ang nakita niya roon ay hindi pangkaraniwan, na nanatili sa kanyang isipan ng maraming taon. Napansin niyang may pumuslit sa campus ng gabing yun at kakaiba ang presensya ng taong yun. Nakita niya ang isang pari at ito ay si Father Thomas Couture. Nagtaas ito ng isang katanungan sa kanya kung ano ang ginagawa ng isang pari sa girls hostel sa ganitong oras. Sinabi rin ni Adaka Raju na nakita niya rin si Father Joseput Ricayo at si Sister Sifi. Dito talaga naging nakakakilabot ang mga bagay. Gaya ng nabanggit kanina, si Raju ay may simpleng pamamaraan sa pagtatrabaho. Magnanakaw siya ng mga bagay mula sa iba't ibang lugar at ibebenta ito sa isang scrap dealer.
Nang gabing yon, nang masaksihan niya ang kakaibang pangyayari, nakaramdam siya ng pagkalito. Paano siya magsasalita kung nandoon siya para gumawa ng krimen? Kinabukasan ay nabasa niya ang tungkol kay Sister Abhaya at pagkatapos ay nakita niya ang mga komento ng pulis tungkol sa kanyang kaso. Doon niya naramdaman na may mali talaga at kung sasabihin niya sa sinuman ang tungkol sa gabing yon, ay kailangan niyang aminin ang kanyang sariling krimen. Si Ada Carraju ay pumunta sa pulisya at sinabi sa kanila ang nakita niya noong gabing yon. Ang sumunod na pangyayari ay nakakagulat. Nang marinig nila ang kanyang kwento, ay agad nilang inaresto si Raju at inakusahan na siya ang gumawa ng krimen. Gumawa sila ng isang simpleng teorya. Pumasok si Ada Carraju sa kumbento noong gabing yon para magnakaw. Habang nagnanakaw ito, ay nakasalubong niya ang isang madre. Nang sumigaw ito, nagpanik si Raju. Saka ay tinapos ang madre at itinapon ang kanyang katawan sa balon bago tumakas. Ang kawawang si Ada Carraju ay kinulong sa loob ng 58 araw kung saan siya ay iniulat na nakaranas ng iba't ibang uri ng pagpapahirap. Pinilit daw siya na aminin ang krimen, inalok daw siya ng pera na suhol, tulong sa trabaho para sa pag-aaral ng kanyang mga anak at maging isang bahay kung aamin siya sa krimen. Ang kanyang scrap dealer na si Shamir ay pinahirapan din at pinilit na sisihin si Raju sa lahat. Gayunpaman parehong tumanggi sina Ada Carraju at Shamir na umatras. Nang hindi kumagat si Raju sa suhol na pera, binantaan siya ng ilang maling paratang. Ngunit ang nagpatibay sa kanya laban sa tiwalang sistemang ito ay ang kanyang katapatan. Sa kalaunan sa buong maduming larong ito, si Ada Carraju ay nanindigan sa katotohanan. Ang parehong magnanakaw mula noon ay hinangaan ng hukuman sa puntong ito. Ang kaso ay may bagong direksyon. Ang CBI ngayon ay may dalawang pangunahing mga sospek, si Father Tomas Couture at si Father Jose Putrecayo. Sa katunayan, isang kapitbahay na nakatira malapit sa kumbento ang nagsabing nakita niya ang scooter ni Father Tomas Couture na nakapark noong gabi ng ika-26 ng Marso. Ang kapitbahay na ito ay nagtungo sa malapit na tindahan para bumili ng tsaa. At pagbalik niya bandang hating gabi, napansin niya ang scooter sa labas ng kumbento. Sa oras na yon ay hindi niya masyadong iniisip ito. Gayunpaman kalaunan ay binago niya ang kanyang kwento at sinabi niya na nasa ilalim siya ng pressure. Isa siya sa maraming saksi na tumalikod sa kaso. Kung si Raju ay nagsasabi ng totoo, ano ang ginagawa ni Padre Couture sa kumbento noong gabing yon? Isang chismis ang nagsimulang kumalat at ayon sa chismis, sinabi ni Father Couture sa isang kaibigan na sila ni Sister Sefi mula sa kumbento ay parang mag-asawa. Noon pa man marami ng tao ang nakapansin sa kanilang kakaibang relasyon. Kahit ang ilan sa mga madre sa kumbento ay napag-uusapan ito sa kanilang mga sarili. At ang iba sa labas ay nagbahagi rin ng kanilang mga saloobin. Sa wakas noong 2008, batay sa pahayag ni Raju, pinangalanan ng CBI si Father Tomas Couture, si Sister Sefi at si Father Jose Putrecayo bilang pangunahing mga sospek sa kasong pagtapos sa buhay ng tao. Pagkatapos nito, sinubukan ng abogado ng depensa ng akusado na pahinain ang testigo ni Raju sa pamamagitan ng pagbibinta sa kanya bilang isang profesional na kriminal sa korte. Nagdala siya ng humigit kumulang 10 kasong kriminal labang kay Raju. Karamihan sa mga ito ay siya ang akusado. Hindi naman itinanggi ni Raju ang kanyang kriminal na nakaraan na naging dahilan ng argumento ng abogado laban sa kanya. Dahil kahit na inamin niya ang kanyang mga nakaraang krimen, nanindigan si Raju sa kanyang patotoo. Determinadong makamit ang hustisya para sa pagkawala ni Sister Abhaya. Dahil sa kanyang pahayag, si Father Tomas Couture, si Sister Sefi at si Father Jose Putrecayo ay ipinadala sa Banguluru para sa mga pagsusulit sa narko. Ang doktor na namamahala sa mga pagsusuri ay pinangalanang Molini. Ang mga resulta ng mga pagsusuri ay naitala sa 3 city, na pagkatapos ay ipinadala sa Kerala Judiciary Court at sa Kerala High Court.
Gayunpaman, nalaman sa kalaunan na ang mga CD na naglalaman ng mga resulta ng pagsusulit ng narko ay pinakialaman. Si Dr. Molini ay tinawag upang ipaliwanag ang isyong ito, ngunit siya ay nasuspindi ng ilang buwan na mas maaga na iniwan ang mga ulat ng pagsusuri sa narko na hindi kumpleto. Ang lahat ng naroroon sa mga pagsusulit sa narko ay tinanong, gayunpaman sinabi ng lahat na walang nakialam sa CD. Upang malaman ang mga katotohanan, ang mga narco-test CD ay ipinadala sa Central Development of Imaging Technology o CDIT. Sinuri ng CDIT ang digital evidence at natuklasan na ang unang CD ay kay Father Thomas Couture. Naglalaman ito ng buong recordings na 32 minutes and 50 seconds na na-edit ng higit sa 30 beses. Ang CD ng pagsusulit ni Father Jose ay 40 minutes and 55 seconds ang haba at na-edit ng 19 na beses. Ang huling CD ay para sa narco-test ni Sister Sefi na nagtala ng 18 minutes and 42 seconds at na-edit ng 23 beses. Matapos ang insidente ng pakikialam, inutusan ng mataas na hukuman ng Kerala ang CBI na ipakita ang orihinal na mga CD sa loob ng 10 araw. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang araw, ang mga orihinal na pag-record ng mga pagsusulit sa narko ng 3 suspects ay ipinakita sa isang lokal na istasyon ng TV sa Kerala. Paano nangyari ang broadcast na ito at sino ang nagpalabas nito ay walang nakakaalam. Ang orihinal na pag-record ng pagsusulit sa narko ay nagsiwalat kung paano ginawa ni Father Thomas Couture at Father Jose ang pagtapos. Ayon sa kanilang narco-test recording, noong umaga ng March 27, 1992, nagising si Sister Abahaya ng 4 a.m. Medyo mainit-init, kaya pumunta siya sa kanyang silid ng hostel patungo sa refrigerator upang kumuha ng tubig. Habang umiinom siya, ay may narinig siyang ingay na nagmumula sa kusina. Nang si Sister Abahaya ay pumunta upang tingnan, nadatnan niya ang 3 na nasa isang mainit na sitwasyon ng pagtatalik. Sa sandaling yon, bago siya makatakas, inatake nila si Sister Abahaya na may masamang layunin. Kumuha ng palakol si Sister Sefi sa kusina at hinampas ito sa ulo ni Sister Abahaya at kinumpirma ng post-mortem report na mayroon siyang mga pinsala sa ulo. Pagkatapos ay kinaladkad nila ito sa balon at inihagis upang pagtakpan ang kanilang krimen. Matapos maipalabas ng CD na ito, sinimula ng CBI na tanungin silang 3 sa kanilang opisina. Gayunpaman noong 2009, ang 3 ay nakalaya sa piyansa. Nakakagulat na si Father Jose ay nalinis sa anumang maling gawain. Sa kasong ito mula 2009 hanggang 2019, maraming mga pagdinig ang naganap at noong 2020 ay nasintensyahan ng mataas na hukuman ng Kerala si Father Thomas Couture at Sister Sefi ng habang-buhay na pagkakakulong batay sa mga resulta ng pagsusulit sa narko at ang patotoo ng magnanakaw na si Raju. Pagkatapos ng 28 years, ay nalutas ang isa sa pinakamatagal na kaso sa kasaysayan ng India. Salamat sa isang magnanakaw. Shoutout po kina Bilog Maldita, kay Elvin Nueca, kay Gina de Guzman from Singapore, at kay Maria Socorro Mejia from Italy. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.